Ortega sought shelter from the storm surge in this bus. Gone, he says. Mama! Ewan ba't nangyari sa akin to, ma? Nandito po ako para isalaysay muli ang mga nangyari sa amin sa pagtulong po namin doon sa Tacloban sa nangyari po sa Yolanda. Sapagkat isang karangalan po na pumunta kami doon at ang time na ito, ang pag-aalaala po namin bilang 10 taon na po ang nakalipas. Noong time na yon, halos wala ka na pong makitang buhay na mga puno, buhay na mga damo. At yun nga, pumasok sa isipan ko kung bakit nangyari ang mga trahedya na yan. Kaya hindi ko makakalimutan yung Yolanda na yan. Sa loob ng 10 taon na kalipas, hanggang ngayon, nasa isipan ko pa rin yan. Bali, yun nga, nag-volunteer ako dun sa may Tacloban. Kasi nga, yung exact na pinangyarihan ng bagyo, may mga kamag-anak ako dun. And at the same time, kailangan din ng mga mag-witness or mag-share ng gospel dun sa mga tao na nahihirapan. Kaya napasali ako dun. Ang first impression ko dun sa may lugar na yung una, hindi ko ma-explain kung bakit nangyari sa kanila yun. Magulo, chaos, tapos yung lugar para sa akin is ghost town talaga kasi nga walang ilaw, maraming mga casualties, lahat ng mga bagay na pang-araw-araw sa pangailangan sa pang-araw-araw, wala sila. So, yung impression na natakot ako, at the same time, yung lugar hindi ako mapalagay. Pero habang tumatagal naman, nakikita ko yung lugar, talagang may pangangailangan. Yung exact role ko doon, so habang wala pa sa area, is nga yung mag-helper sa pag-prepare ng mga pangangailangan, mga pagkain, mga inumin. At pagdating naman doon sa area, yung exact role ko doon is yun na yung mag-share ng gospel, mag-assist sa mga, yun nga sa nagbibigay ng pagkain. At yung pagdating doon sa area, yung pinaka-responsibility pagdating naman sa headquarters, yun nga yung maglalagay ng tubig para ipamimigay sa mga tao. Yung pinaka-memorable na and humbling experience sa trip namin. Kasi dito sa comfort zone, nasanay kami, especially dito ako nakatira sa ulo. Nasanay ako nakahiga sa may malambot na higaan. So during trip namin, so naranasan ko na umiga sa sahig. Tapos karton lang. Actually, kasama ko pa nga si Kiko noon . So yun nga, celebrity talagang natutong umiga sa sahig. At yung pinaka-memorable na pangyayari or experience sa buhay ko yung nagpunta kami sa mass grave. Kasi doon ko nakita yung mga tao, iba-ibang klase ng tao na patong-patong sila. May mga patay pa, may iba nga may ginto pa sa kamay, sing-sing. Pero yun nga, pinakita sa akin ng Panginoon din na hindi tayo pwedeng magmalaki kasi nga hindi tayo pwedeng kuhain ng Panginoon. Bilang pulis po, ako po ay pulis ng Olongapo City, and then si Pastor Odik naman po at yung kanyang mga team is taga rito sa Olongapo. Sila po ay nagkaroon ng misyon hinggil sa nangyaring sakuna
noong November 2013 sa Tacloban City, maging hindi lang sa Tacloban City, kundi sa buong rehiyon ng Samar, kung saan na inabot sila ng sakuna ng Yolanda. Ngayon si Pastor Odic at ang kanyang team ay nag-request sa aming headquarters ng police assistance sa kanilang paglalakbay patungo doon sa Tacloban City. Ngayon, bilang pulis ng Olongapo City ay binigyan ng authority at mission order papunta sa Tacloban City upang i-assist sila pastor sa kanilang paglalakbay, maging sa kanilang pagdidistribute ng kanilang mga personal necessities na kailangan ng mga taong bayan ng ating Northern Samar at Leyte. Naging first impression ko doon sa lugar kung saan doon din po ako lumaki. Ako po'y nanlumo at nanlupaypay sapagkat halos kung makikita natin, mapapansin natin, kahit na mga puno ng nyog, mga bahay, tumba lahat. Wala. Kung sa parang dilubyo ang nangyari sa kanila noong mga panahon na yon. Ako habang nagbabaybay at tinitingnan namin yung paligid, mapapaluha po kahit na sino po ang makakakita sa nangyayari nun. Ang eksaktong job order namin ni Sir Abuda doon sa paglalakbay at sa pagmimisyon nila Pastor Odic doon sa Tacloban ay secured ang kanilang safety and then perimeter na aming mga lugar na pupuntahan at bigyan ng magandang seguridad. Kasi alam naman po natin sa lugar na yon is kailangan nila ang mga personal necessities nila na dala nila Pastor Odic. So balik ginawa namin ni Sir Abuda ang aming makakaya upang hindi sila magbuhol-buhol o hindi magkaroon ng hassle habang nag-distribute sila Pastor Odic ng kanilang mga dalang pagkain, mga belongings na kailangan ng ating mga kababayan doon sa na sumapit ng mga panahon ng Yolanda. Yung naging dahilan ko or reason ko kaya mag-join sa Dorcas Project sa Tacloban ay yung isang bagay na kung saan nakita ko yung kailangan doon yung manpower. Kasi nung time na yon naghahanap sila ng mga men na tutulong doon sa relief operation na yun. So I volunteer myself na sumama at maging part. Yung first impression ko nung nandun na kami mismo sa area nung devastated area sa Tacloban. That time, pa lang kami sa San Monico And I fell asleep dun sa bus. Pero nung nakita ko yung lugar, nakita ko yung talagang sobrang devastated, sirang-sira. Halos wala kang makitang matinong bagay, even yung mga sasakyan nasa ibabaw ng bubong, yung mga nyog nagtumbahan, at yung mga nicho nag-angatan. Yung role ko doon sa relief operation namin, kami yung tagabuhat ng tubig, taga-hiwa ng mga ingredients, taga-prepare ng mga lulutuin, and also hindi natin naalisin yung sharing the Word of God doon sa mga tao ng mga hopeless. Kasi yung dala naming pagkain, it just material, pero yung spiritual ay dadalhin nila yun hanggang sa kanilang buhay.